So ayan, meron tayong pag-uusapan about sa isang computer motherboard, and magbibigay ako ng basic information about sa ports, about sa slots, about sa mga IC, electronic device or components, at mga MOSFETs gaya nito. So, okay, umpisahan natin dito sa back panel. Unang-una, meron tayong PS2 na tinatawag or Personal System 2 para sa keyboard at para sa mouse. Ayan, meron pa rin ito sa mga bago ngayon, pero siguro sa mga susunod na generation ng motherboard, mawawala na ito kasi mostly kasi ginagamit na natin USB keyboard, USB mouse. So ayan, sa mga old meron at meron to, pero ngayon ang sample natin is DDR3, and meron tayong tinatawag na AMD at Intel. Itong hawak ko ngayon is AMD. Kung mapapansin nyo, iba po yung slot niya sa Intel. Ang Intel, ganito po yung itsura nasa screen. Ayan. Sa ano naman, meron tayo ditong VGA port. Syempre, ang trabaho niyan is to provide the output sa ating monitor. Ginagamitan ito ng graphics card. Ayan, yung nasa screen. Kapag ang isang user ay mahilig sa gaming o mahilig sa mostly sa video editing, yan ginagamit, mga gumagamit ng graphics card. And pero may mga motherboard na rin na pwede mo nang gamitin. As of today, meron ng mga AMD Ryzen 5 Core i9 sa Intel, meron na. Ayan, ang mga motherboard kasi ngayon meron ng matataas na onboard or integrated graphics na tinatawag. Yun yung built-in graphics. Pwede na sa gaming, pwede na sa basta sa mga matataas na software like AutoCAD, mga ganyan. So syempre ito, meron tayo ditong USB port. Dito natin sinasaksak si USB flash drive, USB keyboard, USB mouse. Pwede siya as long as meron tayong driver software sa ating device, pwede mo siyang paganahin dito, ano. And then syempre meron tayong tinatawag na LAN port or yung Ethernet adapter port. Nagpro-provide yan ng network connectivity, internet connection, file sharing, at mga iba pang configuration about sa network. Ayan. Tapos dito naman tayo sa mic input. Siyempre dyan natin nilalagay yung mga microphone for recording. Pangalawa, meron tayong line out. Dito yung sa headset, sa malaking speakers, line out po yan, output, line output. Pang ano po yan, siya yung nagbibigay ng tunog palabas. Pero dito naman sa line in, like alam niyo yung gitara, keyboard,
yung keyboard na yung piano, ganon. Paras yung term kasi ng So, yung line in, papasok naman yan. Nire-record niya yung output ng gitara, output ng piano, o kung ano-ano pa, papasok sa system para mag-record. So, sa ngayon, kasi ito, basic needs ang nandito, yung usable as of today, kasi yung dati meron tayong serial, meron tayong parallel port o yung printer port. Basta maraming ports ang engine na yun today kasi hindi na nagagamit yun. Depende na lang kung meron pa silang device na ganun, pwede namang gamitan ng USB as long as meron tayong available na software para paganahin yun. So ayan, tapos na tayo sa back panel. Punta naman tayo dito sa, syempre basic muna. Mag-uumpisa muna tayo dito sa socket. Ang hawak ko ngayon is AM3 socket, AMD, pang AMD. Ayan, sa tayo sa, kung sa Intel naman, ang kasabay nito is yung I think 775 tsaka basta 775 pataas, 775. Ayan, magkaiba po ang Intel sa and then pangalawa, meron tayong dito syempre dito sa RAM, meron tayong tinatawag na DDR3 RAM, meron tayong tinatawag na DDR2 at DDR1. Today kasi nowadays meron na tayong DDR4 and hindi na parang phase out na ang DDR2 ngayon. DDR3 malapit na rin yan. So ang meron tayo ngayon is DDR3. Sample natin sa na board. At meron tayo dito tinatawag na, sa slot muna tayo, tinatawag na dito tayo. Kung mapapansin nyo yung 4 pin dyan, yan po yung CPU power supply o yung ginagamit para mapagana yung CPU, yung nasa screen. Ayan. And then meron din tayo dito 24 pin ATX power connector. Yung kanina meron tayong 4 pin power connector sa CPU. And dito naman 24 pin, pero dati ganito lang siya yung nasa screen, 20 pin lang siya kasi noon ang requirements ng is 24 pin ng mga motherboard. Ang trabaho niya siyempre mag-provide ng kuryente dito sa mga electronics components like capacitor. Mostly capacitor kasi sila yung so dito muna tayo. Meron din tayo ditong IDE slot pang hard disk naman ito. Ito yung nasa screen, yung old hard disk type. Meron tayong IDE, meron tayong SATA. Yan. Ito yung unang lumang hard disk na ginagamit. Sa DDR3 meron pa. Meron din tayo ditong ito muna, meron tayong ito graphics card slot PCIe x16. Ginagamit to kapag pag heavy user ang gumagamit, kailangan niya ng graphics card, o kaya gamer, ganon, video editor.
gumagamit siya ng ganito, nasa screen, graphics card. And then dito naman tayo sa mga slot muna tayo na. Saka na muna to. Ayan, meron tayong tinatawag dito na CMOS battery slot. Ayan, syempre, ang CMOS battery, ang trabaho niyan is to maintain the configuration na nakasave dito sa ating BIOS. Kung mapapansin niyo ang computer na nagbo-boot ka, tapos may makikita kang model ng isang computer, like sa laptop, ganyan, parehas din yan. Gaya nito, nasa screen. Ayan. Pag nakakita kayo yan, ano po yan? Yan po yung laman ng BIOS natin. Kapag BIOS ng isang computer motherboard. Alam niyo yung date kapag minsan nagkakaroon tayo ng maling date, bumabalik sa 2000s. Sample, 2007, ganon. Yung parang kung kailan nagawa yung isang computer, nagre-reset kapag low-bat na yung CMOS battery dito. Ayan. Ngayon, kapag nangyari yun, napapansin nyo na nag-iiba-iba na yung time natin sa system. Ito ang kauna-unahang dapat na i-check natin, ano. At dito naman tayo sa baba, meron tayong tinatawag na PCI times 8. Ayan. Meron tayong mga PCI component, meron tayong PCI device gaya ng LAN card, gaya ng meron tayong iba't ibang klase ng expansion card na nasa screen. Ayan. Para in case na magka-problema tayo sa like dito sa USB o kaya sa sounds, LAN, pwede nating gamitin para magamit natin yung system, ano. Nowadays meron na tayong tinatawag na USB sound card, USB LAN, gaya nung nasa screen. Ayan, pwede na yan kasi all in si USB sa mga ganyan. Ayan, dito naman tayo, bibigyan ko kayo ng basic about sa nalalaman ko. Kaso, konti lang naman ang alam ko dito sa ano. Dito naman, meron tayong tinatawag na North Bridge, tsaka South Bridge dito. Pero ngayon kasi, ang latest motherboard, depende yan sa board. Meron tayong South Bridge dito, gaya nung nasa screen. Ayan. Ang North Bridge, gaya nung nasa screen. Ayan din. Pero yung ngayon, yung mapapansin nyo, meron na lang siya isang chipset at isang input-output chip, I/O chips. Ayan. Tsaka ito yung BIOS natin. Iba't iba yung klase ng BIOS natin. Ayan, itong mga sinasabi ko, ito yung mga nalalaman ko lang, mga basic. Pero sa mga eksperto dyan, alam nila lahat ng mga maliliit na pyesa dyan. So sa mga nalalaman ko lang, ang BIOS chip, ganito yung tsura. Iba't ibang klase yung nasa screen. And then meron tayong tinatawag na ito, capacitor, electrolytic capacitor. At meron din tayong tinatawag na solid capacitor. Ayan. Tsaka dito naman, sa mga nalalaman ko lang dito, ito mga to, MOSFET transistor yung mga yan. Ayan, MOSFET transistor. Meron din tayo dito nga
jumper pin. Ayan, minsan may mga nakalagay dyan na label kung saan nyo ilalagay yung front panel ng ano natin, yung LED o yung ano, yung indicator natin. Minsan nakalagay, minsan ganito yung itsura yung nasa screen na yan. At syempre meron tayo tinatawag dito na jumper CMOS battery. And pag naka normal yan, nagsisave yung configuration natin sa BIOS. Pero pag tinanggal po natin yan at nilagay sa kabila, magre-reset po yan. Tapos ito naman, ito yung CPU ano natin, fan. Dito natin kinakabit yung CPU fan. And then dito naman yung sa system fan. Ginagamit yan din sa case ng system unit natin. So ito lang yung nalalaman ko, basic na information na meron ako about sa isang computer motherboard. And kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba and then sasagutin natin yan isa-isa. Salamat sa panonood at sana nagkaroon kayo ng konting information about dito at sana may natutunan kayo. Ayan.